Hello guys, this is the part 2 of our lecture for our module 4, which is the nomenclature of hydrocarbons. Now, on the last part of our lecture, guys, we name about the straight chain alkanes, branch alkanes, cyclic alkanes, and some sort of mga halogens na substituents, and a alcohol as a parent chain. Now, punta na tayo sa itail natin the nomenclature of alkenes, and cycloalkenes, alkynes, and the aromatic ring. Okay? Rule number 1, same rule pa rin guys ang i-apply natin sa ating naming of alkenes. Same as alkenes natin. But, the parent chain guys is alkenes. And ano bang tinutukoy ko dito guys? Always choose kung ano yung pinakamalapit na carbon double bond natin. You cannot name this as 1, 2, 3 butene here. But rather, titignan ninyo yung pinakamalapit na carbon compound. Carbon compound na kung saan may double bond. Sana meron tayong ma-encounter na example mamaya doon. Okay, consider this example here. Bakit kaya pa left to right ang counting dito, hindi from right to left na 1, 2, 3, 4? Bakit hindi kaya siya 4-hexene? Kasi nga, di ba, ino-obey din niya yung lowest sum rule natin or yung pinakamaliit na on natin na carbon number na kung saan magkakaroon ng parent chain natin. Okay? And guys, kapag meron double bond pala ulit, the suffix is in instead of in. Kasi kapag single bonded lang yan, that is in and 2 is hexene. So, ganun lang din ulit. Same rule lang din guys. Okay, consider this one natin. So, 1, 2, 3, 4. But kaya hindi dito? 1, 2, 3, 4, not 3 metric. Kasi nga, i-consider din natin mamaya ay yung pinakamalapit na substituents. Kasi nga mas malapit lang din dito yung ating natin dito, yung carbon compounds natin. Okay, mamaya marami tayong case na may encounter about that. So the name of this is 2-methyl-2-butene or pwede ring 2-methyl-but-2-in. The 2 is just an indicator of where the carbon number of the double bond located. So, ganon. Okay, another rule here. Ito yung sinasabi ko example, guys. Hindi, kung mapapansin niyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hindi siya from right to left. Di ba? Although 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Parehas lang din naman sila ng location na kapag 2 plus 5 dito is 7. Pero bakit kaya dito yung kinuha? Kasi nga, dito yung pinakamalapit ng carbon natin. So, therefore, ang pangalan ng compound natin, guys, dito is 2,5-dimethyl-2-hexene. Hexene, hindi hexene. Sa mga pre-assessment task na chinek ko, guys, is may makikita ko na alimutan nyo, di ba? Only one letter can ruin your score, can deduct your score. So, mga ganon. Mga ganyan ba? Okay, another rule here. Kapag naman cyclic siya, guys, hindi ninyo titignan yung substituents. Magsisimula kayo sa may double bonded carbon. Now dito, okay, and this is the example, pag-compare natin itong dalawang to. Kaya dito guys, ang naging pinili natin na 1, 2, hindi siya 1, 2 na pa ganun. Kasi consider natin yung lowest sum rules substituents, but our carbon number 1 or yung pinakamalapit na carbon natin is always the mga alkenes natin. So, mga ganun-ganun bagay lang din. At ang pangalan ito, therefore, is 3,5-dimethyl-cyclohexene or 1-cyclohexene. Depende sa ating natin. Okay, next, for natin, kapag naman, sir, paano po pagka nagkaroon na tayo ng alcohol? Okay, kapag nagkaroon na tayo ng alcohol, ang magiging mas priority doon is yung alcohol. Hindi double bond. Grabe. Dumating lang si alcohol. Hindi na priority sa alkene. Grabe, kawawa naman. Talagang ganun, syempre, that's the rule na in-impose ng ating IUPAC. Kaya magiging carbon number 1 natin. Instead na ito, itong carbon double bond, naging alcohol. So, paano kaya yan? Is counterclockwise or clockwise? Syempre, pa-clockwise tayo. Kaya 1, 2, magiging path nito, guys, is from alcohol to alkene. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang pangalan nito ay 2-methyl-2-cyclohexane or methyl-cyclohexane-2N-ol. Just the 2 is just an indicator kung saan na-all-locate guys yung ating double bond and yung 1-ol
is kung anong carbon number na allocate yung ating alcohol. Kapag naman sa may second carbon, edi 2-ol, baka ganun. Kapag naman sa third carbon, ganun. Then next natin here, okay, titignan natin dito, di ba? Sir, di ba sinabi niyo po kanina na laging mauuna yung double bond kahit mas malapit, pinakamalapit na carbon. Eh sir, bakit dito nauna yung OH? Kasi nga guys, di ba, mas priority yung OH kaysa sa ating carbon double bond natin. Kaya ang pangalan nito, ang counting natin is 1, 2, 3, 4, 5. With the substituents of 4, although mas malapit siya doon, okay, ang maging answer therefore is 4 methyl dash 3 kasi nandun yung double bond, pentane kasi alkene, dash 2 kasi nandun yung 2, yung hydroxyl natin, dash 2. So 4 methyl dash 3 pentane. Okay, for the allyl group, okay, ganun lang din naman siya sa mga carbon double bond natin. Okay, this one is 2-ethynyl kasi nga siya ay vinyl group. Pwedeng vinyl or ethynyl, pero dito, di ba, ayan, 2-ethynyl cyclopropene. Mas priority yung cyclic alkane natin kahit noon dito. Pero dito naman, mas priority yung ating alcohol. So, 1, 2, 3. Ano bang pangalan nitong? It is an allyl. Pero kung gusto niyo mas komplikado, ayan o, dash 2-propenyl. Pwede siyang 2 kasi 1. Dito yung carbon number 1 natin. In terms of naming a more complex compound. So, 2-propenyl cyclohexasan-1. So, ganun. Pwede rin siyang allyl para mas simple. Next naman natin, cis or trans. Hindi na natin i-consider to guys kasi ito ay tatake sa stereochemistry ninyo. And ito ay matatake sa lecture ninyo. Okay, now consider this name again. Saan kaya yung carbon natin dito? Is it dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ano kaya? Siyempre, unahin natin yung double bond dito. So therefore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, huhulaan ko na yung pangalan niya. Ay sasagutan ko na mentally. So this one is, ito ano ba to? 1, 2, 3, 4, 4, third butyl, kasi butyl. Sir, di ba T? B kasi siya. 1, 2, 3, 4, third butyl, dash 2, methyl, dash 1, heptyl. Tingnan natin. Okay, so gano'n. Ganun pangalan. Okay, next natin, 86. So malapit na tayong matapos. Kapag naman alkynes naman daw, that is a, we all know that that is a triple bonded carbon. Okay? Example, ito. Ayan, it is always linear. Instead na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganun lang din yung rule niya sa may ating alkynes natin. Pipiliin niyo kung nasan yung double, pinakamalapit na triple bond. So ang pangalan ito is 1, 2, 3. Take note that between here carbon here, there is a 2 carbon. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 2 heptyne. Heptyne. So, I na siya. Y na. I na. Bakit, sir? I? Kasi nga, triple bonded. And that is the suffix for our alkynes. Dito naman, okay, may bromine tayo. So, 4-bromo-1-butyne. Okay? 4-bromo-1-butyne. Okay. 4-bromo-1-butyne kasi substituents na bromo. Next is ito. Mas komplikado. Dapat walang pangalan to para may thrill eh. Pero tala tayo magano. Okay. Siyempre, unahin natin lowest carbon of alkynes and then the substituents. So, pangalan niya is, paano ba oberon to? Dapat to. Sige. Hindi kasi naka-ober. Hindi ko kasi hindi kasi nakita na ina-oberon to. That is 9-bromo kasi alphabetical arrange. 7-iodo, di ba na-discuss natin yung alkyl halides. Dash 6-p isopropyl. Sir, di ba dapat mauna to? Yung S, iso, di ba? Kasi hindi. Kasi nga, tingnan yung P. 6-isopropyl dash 8-methyl dash 3 kasi nandun yung triple bond, deca. So, ganun. Okay, and then, OH group, okay, ito na naman si OH group, paspasal siya lagi. Mas priority lagi si OH group kaysa ay triple bonded alkyne. So, instead na, ito ay 1, 2, 3, 4, siya ay 3-butyne-ol, kasi nga, di ba, butane, 3-butyne-ol. Pwede rin siyang but-3-1-ol. Okay, susulat ko. Okay, ayan hindi siya ito. Hindi pwedeng mauna yung carbon number 1 dito kasi nga mas priority yung OH group natin. Same as also here. Uunahin natin lagi kung saan lower carbon number yung OH kaysa sa triple bonded kasi mas priority yung ating alcohol. So, pangalan nito is, ayan 2-methyl-5-5-octane 2-2-ol kasi nandun yung hydroxyl group natin.
Not dito. Hindi mauuna. Okay. And then, here are the properties of our alkanes and cycloalkanes. Napunta naman tayo sa benzene. Okay, the benzene was discovered by Kekulé actually in a dream, guys. Na-discover niya sa dream na kung saan ang chismis daw, guys, ay yung ahas daw ay kinagat yung kanyang buntot. So, na-deduce niya yung structure ng benzene natin na umiikot yung resonance structure na. And ang first na pag-isolate ng benzene natin, guys, ay si Faraday noong 1825. Noon daw, piniralize na daw yung langis sa wheel natin. So, mga ganon. Okay? At sinynthesize din daw siya ng German chemist na si Erhard Mitscherlich by heating the, benzoic acid meron pala. Benzoic acid with calcium oxide, parang sa benzene, with calcium carbonate. So, it is an aromatic. Ayan. So, ganun lang din, guys. Fluorobenzene, kasi one fluoro, hindi naman sinasalt yung one. Fluoro, then main chains, benzene, chlorobenzene, bromobenzene, and NO2 stands for nitrobenzene. Okay, and these are the common name of the benzene natin. We have toluene, phenol, aniline, benzene sulfonic acid, anisole, benzoic acid, and acetophenone. These are the common names, guys, as their parent name. Now, kapag sila naging disubstituents, okay, dito tayo magkakaroon ng drawing. Okay, drawing natin ito sa ating print. Nawala. Sa ating print. Okay. Okay, these are the locations of our pan natin. Now, sa benzene kasi natin, guys, is we have this. Ito. Suppose that the substituents is located here. Ito. Suppose that this is toluene. These are the location. We have this ortho. Kapag dito na-allocate, this is the meta. And ito yung sinasabi niyo sa chip kapag hihinto siya. Ano kaya yun? Para. Okay, para. So, ayan. So, ba't kaya ganito? Now, bakit kaya ito ay ortho? Kasi nga, ito yung substituents natin. Ito yung substituents natin, guys. Ito yung substituents natin. And then, yung natin, ito yung nasa ortho. Kasi siya ay 1,2-dibromobenzene or ortho-dibromobenzene. Now, dito, kaya siya naging meta. Kasi nga, ito yung substituents natin and siya ay nasa meta position. So, M-dibromobenzene or meta-dibromobenzene. Pwede rin siyang 1,3-dibromobenzene. And for the para, ito yung substituents natin. Na-allocate siya sa may para, di ba? Ortho, meta, para. Pwede siyang 1,4-dibromobenzene or P-dibromobenzene or para-dibromobenzene. So, that's how the natin. Mga di-substituted benzenes natin. Okay. Other examples is ito. Consider ninyo, yung parent chain, diba? 2-nitro-benzoic acid or ortho-nitro-benzoic acid. Ito naman ay M-methylphenol or meta-ethylphenol or pwede rin na para-chlorotoluene. Kasi nasa para. And ito kasi, guys, is itong chain na ito is, diba, sa kanina, is benzoic acid. This one is phenol and this one is toluene. Asan ba yan? Ito sila, oh. Ay, nasa na? Ayan. Toluene, benzoic acid, and phenol. So, okay, next naman natin. For the number of substituents, consider natin dito, kapag tri-substituted na siya, titingnan nyo na dito, another one is lowest sum rule. So, ang pangalan nito is 1,2,3 trichlorobenzene. 1,3,4 trichlorobenzene is 1,2,4 tribromobenzene kapag tri-substitution. Yung ortho para meta ay applicable lang kapag di-substituted. Okay? Di-substituted. Okay, alphabetical order din, guys. Okay, 1, 2, 3, 4. Dito, kaya siya 1, 2, 3, 4 yung bilang niya kasi nga, we are considering, guys, the lowest sum rule again. And mas priority yung natin. So, lowest sum rule ulit yung titignan natin dito. Hindi, tanggalin niyo priority, guys. Okay. Next, ayan, ulit. Okay, 3,5-dichlorophenol. Okay, I know kasi number 3. Kasi ito yung parent chain natin. And this one here, this is benzoic acid. Siya ay, ito yung carbon number 1. Titignan niyo lowest sum rule. 2 plus 5, that is 7. Pero pag dito, 3 plus 6, that is 9. So therefore, 2
Hindi, 5-bromo pala. 5-bromo-2-methyl benzoic acid. Sir, paano naman kapag siya naging substituents? Sir, kapag siya naging substituents, guys, di ba usually pangalan nito is, di ba, butylbenzene, isopropylbenzene, di ba, sa substituents natin sa homolog series. Kapag siya naman, guys, ay naging substituents, as we discussed dun sa ating natin, sa may na-discuss natin to sa ating sa module 2, ito ay kapag siya naging substituents, drawing ko, kapag yung ring natin ay kapag siya naging substituents, guys, di ba, we have this ring dito. Ayan. Kapag yung phenyl ring natin ay naging substituents, di ba, siya ay phenyl. Pero kapag naging substituents naman, guys, ito, may extra carbon na nandito, siya ay benzene. So, pangalan niya is phenyl and benzene. Now, from this lecture here, kaya siya ay naging 1-phenyl-butene. Ayun, -1-butene. Dito naman is ito, another one here. 3, wag tanggalin niyo na yung stereochemistry niya. 3-phenyl-octane. So, gano'n. And then, ayan, the benzyl group, benzyl chloride, and other aromatic groups. Ayan sila, mga fused ring aromatic groups. We have the naphthalene, anthacrene, pyrene, and phenanthrene. Okay, yung naphthalene natin is yung mga mothballs natin. Heterocyclic compounds kapag yung benzene natin contains heteroatoms such as nitrogen, oxygen, and sulfur. Next naman natin is the neurotransmitter containing aromatic compounds. So that's it for our lecture 3, lecture for our module 4, guys, and thank you for listening. I hope you learned something and see you on our next lecture. Thank you, guys.